So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miaka Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the last topic for this devotion or this topic, which is speak by the Spirit. And our scripture is all about 1 Corinthians chapter 2, verse 13, NI version. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spirit-taught words. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay tumutukoy sa kaibahan ng kaalaman mula sa tao at kaalaman mula sa Diyos. So, itinuturo ni Pablo na ang tunay na kaalaman sa spiritual na bagay ay nagmumula sa banal na espiritu. So, ang mga tagasunod ni Kristo ay tinuturuan ng Espiritu upang maipahayag ang mga katotohanan ng Diyos ng may kapangyarihan at karunungan na hindi galing sa tao. So, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Spirit speaks to us. So, yung banal na Espiritu ay naglalapit sa atin sa Diyos at ipinapaunawa sa atin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita at gabay. So, sa pamamagitan ng kanyang presensya, tayo ay nakakakuha ng karunungan na hindi maaabot ng karaniwang kaalaman. So, second is the Spirit speaks through us. So, kapag tayo ay bukas sa patnubay ng Espiritu, is nagiging daluyan tayo ng kanyang mensahe para sa iba. So, ang ating mga salita ay nagiging instrumento ng kapayapaan, pag-asa at pagbabago ng buhay ng iba. So, last teaching is the Spirit empowers our words. So, ang mga salitang ibinigkas natin sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagdudulot ng espiritual na pagbabago. Hindi lamang ito mga salitang naririnig, kundi mga salitang nagbabago ng puso, isipan, at buhay natin. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is receive words from the Spirit. So, dapat tayo maglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Biblia, at tahimik na pakikinig sa Diyos. So, hayaang mangusap ang Espiritu sa puso at kapayan ang iyong buhay. Second is speak through the Spirit. So, bago tayo magsalita, hilingin muna natin sa Espiritu na bigyan tayo ng tamang mga salita at mabibo at hayaan ang kanyang karunungan ang maging gabay mo sa lahat ng iyong sasabihin. So, last application is harness the power of words by the Spirit. So, dapat natin gamitin ang ating mga salita upang magbigay ng lakas ng loob, magturo at magdala ng buhay sa iba. So, tandaan na ang iyong pananalita sa ilalim ng Espiritu ay maaaring magbago ng mundo ng iba. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about how can we become more open to receiving and speaking the words of the Spirit in our daily lives. So, meron po akong limang uh, 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 limang answer dito. So, yung first is cultivate a life of a prayer. So, dapat ang pakikipag-usap natin sa Diyos araw-araw ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pakiramdam ng kanyang presensya sa tahimik na panalangin. Natututo tayong makinig sa tinig ng Espiritu. So, second is immerse in God's Word. So, ang banal na espiritu kasi ay madalas nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kasulatan. So, ang regular na pagbabasa at pagninilay nito ay nagpapalalim ng ating pag-uunawa at pagtanggap sa mga salita ng espiritu. Third is walk in obedience. So, ang pagiging bukas sa espiritu ay nangangahulugang pagiging masunurin sa kanyang mga gabay. Kapag natututo nating sundin ang kanyang mga utos, is mas nagiging malinaw ang kanyang tinig sa ating buhay. So, 4 is seek spiritual discernment. So, dapat nating hilingin sa Espiritu na bigyan tayo ng kakayahang maunawaan kung alin ang mula sa Kanya at hindi. So, ang spiritual na pag-unawa ay nagbubukas sa daan para sa mas malalim na connection sa Diyos. So, last is yung surround yourself with godly people. So, yung pakikisalamuha sa mga kapwa mananampalataya ay tumutulong upang mas marinig natin ang Espiritu na nangungusap sa pamamagitan ng iba. So, mga payo at kwento ng kanilang pananampalataya ay nagiging instrumento ng Diyos upang turuan tayo.
So magpe-pray na po tayo. Lord God, maraming salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na uusap sa amin. Lord God, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at tanggapin ang iyong salita sa aming mga puso. Lord God, gabayan mo ang aming mga labi na magsalita lamang ng mga salita mula sa iyo na magdadala ng inspirasyon, karunungan at pagbabago. Naway gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.